At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 220 para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at kanina nga ay dito tayo natapos yung sa pag-alis nito ni Garo para sa pagpunta niya dun sa kanyang part-time job at ito nga okay na ulit itong si Garo dito sa dojo ni Silverfang. So nawang continuation niya is ito naman na. So balik dito kay Charangco at ito nga hihiga-higa na siya dyan sa may dojo at sabi niya ngayon dito na wow mabuti naman daw at ito kahit na konting oras lang, ito nagagawa niya na pahiga-higa siya. Pero at least, nawala yung kaba niya. So yun nga kasi umalis si Garo saglit nag part-time job siya. But then maya-maya pa, ito nga, may napapansin ito si Charangco at ayun, bigla siyang natakot sa nakita niya. So kaya nga ito, dali-dali takbo. Ito si Charangco papunta rito kay Silverfang. At ito nga sabi ni Silverfang, bakit nagkakaripas dyan o kumakaripas ng takbo? Ito si Charangco, anong problema? At ito nga sagot si Charangco, sabi niya nga dyan, may tinuturo siya. Sabi niya nga dyan na meron sila na unbelievable na bisita. At eto nga ngayon, biglang labas dyan etong si King. So grabe, ayun si Charangco, di siya makapaniwala nasa likuran siya nito ni King. Pero yun nga, talagang dilat na dilat dito etong si King at ang lakas dito ulit ng tibok ng puso niya. At eto nga ngayon, nagulat pati etong si Silverfang kasi bakit nandyan si King sa may dojo niya. At eto nga ngayon, salita na etong si King, sabi niya nga rito kay Silverfang na meron daw sana siyang gustong i-discuss pero yun nga lang, yung sa kanilang dalawa lang daw sana. At eto nga ngayon, salita na si Silverfang, sabi niya nga dyan, di ba nasabi niya naman na talagang di na raw siya babalik dun sa Hero Association. Pero eto nga, sabi nga ni Silverfang dito, yung King Engine active, sabi niya ganyan. So yun, sobrang lakas nga ng tibok ng puso ni King dito. At eto nga ngayon, ay magsasalita sana itong si King pero di talaga masyadong makapagsalita itong si King, para nauutal-utal siya. So kaya nga eto, question mark dyan etong si Silverfang. But then suddenly, eto nga, napayuko na rito ito si King at sabay salita na si King. Sabi niya nga dyan na umabot na raw siya sa pinakalimit niya at ngayon di niya na raw alam kung saan siya pupunta. So hindi na raw alam ni King kung ano yung gagawin at hindi niya na rin daw pwedeng ipagpatuloy pa itong ginagawa niyang bagay na to. At yun nga, yesterday nga lang daw kinonfront na siya ni Atomic Samurai. So ngayon, kaya raw pumunta itong si King dito kay Silverfang dahil sa tingin niya na kapag itong si Silverfang yung hinarap niya ay makikita talaga ni Silverfang kung sino talaga itong si King yung kanyang totoong identity. Pero yun nga tuloy ni King dito, yun nga lang, natatakot siya dahil kapag na-reveal daw yung kanyang totoong identity ay baka marami na yung umatake sa kanya. Kumbaga yung mga halimaw ay sugod-suguri na siya at yun nga yung ayaw mangyari ni King. So kasi nga hindi niya kayang protektahan yung sarili niya. At ito ngayon, sabi pang ni King na alam niya naman na talagang retired na, nag-resign na ito si Silverfang, din siya babalik sa pagiging hero. At yun nga rin yung dahilan kaya sa tingin ni King ay mas madali sa kanya napuntahan itong si Silverfang kasi kumbaga wala raw magmo-monitor dito kay Silverfang so anytime pwedeng pumunta itong si King sa kanya. At eto nga ngayon tuloy ni King, alam niya na selfish daw itong sasabihin niya kay Silverfang pero pasensya na kasi talagang wala na raw choice itong si King kundi gawin itong bagay na to. At eto nga ngayon, sabi ni Silverfang, di kita marinig, sabi niya ganyan. So yun, so napakahina kasi ng boses ni King, di niya maintindihan yung sinasabi ni King. Tapos ayun pa, sobrang lakas ng tibok ng puso niya. So kaya nga ito talaga naman, talagang kala mo nang gigigil na etong si King pero yun, talagang hirap na hirap magsalita si King. Sabi niya nga dyan, palakasin mo ko, sabi niya ganyan. Pero yun nga, talagang mahina pa rin yung boss na ito ni King, talagang pigil na pigil yung mga salita na dyan. At eto nga yung sabi ni Silverfang, sabi niya laksan mo pa ng konti, sabi niya ganyan. At eto nga ngis, boom, talaga naman, kala mo nagalit etong si King. Sabi niya nga dyan, pakiusap, gawin mo kung mas malakas pa, palakasin mo ako, sabi niya ganyan. Ito nga talaga naman, yung mata ni King talagang labasan yung mga ugat sa mata niya. At eto ngayon ay parang umalingaw-ngaw dito sa may dojo itong salita ni King na palakasin nga raw siya o mas palakasin pa siya ni Silverfang. At ito talaga namang tingin-tingin etong si King dito kay Silverfang. At eto nga ngayon, napatahimik etong si Silverfang at ito talagang tinitignan niya lang na maigi yung si King dito. At eto nga ngayon, salita na etong si Silverfang, sabi niya nga dyan na anong sinasabi nito ni King na gusto niya pang mas lumakas pa. At ito nga, biglang tinanong na ni Silverfang yung si King, sabi niya nga dyan, bakit daw? Bakit gusto pa ni King na mas lumakas pa siya? Nakuha na nga raw ni King, na-attain niya na yung kapangyarihan o lakas na walang papantay. So si King nga kasi diba sinasabi na pinakamalakas na creature sa buong mundo. At ito nga ngayon, sabi ni King na hindi ganun yun, sabi niya rito kay Silverfang. At ito nga ngayon, sagot ulit si Silverfang, sabi niya nga dito kay King na dati ganyan din siya dati siga-siga rin siya at untouchable daw itong si Silverfang. Talagang sobrang lakas niya raw dati pero may isang
pagkakataon sa buhay niya yung dumating. At nung nangyari nga raw yung insidente na yon, ay doon nagsimulang magbago yung perception nito ni Silver Fang patungkol sa kanyang buhay. Sa madaling sabi, doon daw nagbago yung kanyang way of life. So yun yung time na kung saan binanatan siya ni Bam at ayon, tinuwid ni Bam itong likong gawain nga net o likong landas nito ni Silver Fang. Pero ito nga tuloy nga ni Silver Fang dito na simula nga raw nung time na yon, nagkaroon din siya ng struggle. Di niya alam kung paano gagamitin at saka kung saan gagamitin yung kanyang lakas. At ito nga yung time na yun na kung saan yung nagbabagong buhay na itong si Silver Fang, talagang isip na isip siya. Sabi niya nga dyan na katulad niya raw dati si King mag-isip iniisip daw nito ni Silver Fang dati na kung saan yun talagang meron siya yung pagkalakas-lakas na kapangyarihan, yung overwhelming na strength, ay kaya niya raw maitaboy kaya niyang maiwaksi yung mga kasamaan pati na yung mga halimaw, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon tuloy ngayon ni Silver Fang, pero yung bagay na yon ay sadyang imposibleng ma-attain. At ito nga tuloy ni Silver Fang, si Garo din daw ganyan mag-isip katulad nila. Pero yun daw, ano nangyari kay Garo, nakita naman daw ni King na iba ng landas o yun na mali ng landas ang si Garo, at in the end ay talagang nag-fail si Garo. So kasi nga naging halimaw si Garo, tapos yun nanakit siya ng ibang mga kapwa niya pa. At ito nga ngayon sabi ni Silver Fang, kahit nga raw ganong kalakas, kahit ganong katatag yung isang pillar of support, pero as long as isang pillar of support lang daw yung meron, ay talagang gigiba at gigiba raw yun, talagang hindi yun kakayanin. So grabe, naging biglang malalim dito itong si Silver Fang. Pero ito nga tuloy ni Silver Fang, nasa panahon nila ngayon, ang dami na yung mga halimaw na talaga nagsisilabasan. Tapos ang problema nito, kahit daw yung mga ordinaryong tao, inaatake nung halimaw. So kaya raw ito, pag-isipan ni King, bakit daw kaya imbes na mas palakasin nila yung kanilang mga sarili, ang lakas ng araw nila, bakit ang hindi nila gawin ay ilid nila o turuan nila yung mga tao na mas may hina pa sa kanila. At katulad daw ng ginagawa, for example, dito sa isang dojo. So yun katulad nga sa ginagawa ni Silver Fang, mas pinapalakas niya pa yung kanyang mga estudyante. So kaya nga sabi nga ni Silver Fang, pag-isipan ni King, gusto raw ba ni King na sumama etong si King dyan kay Silver Fang, tapos yun ilid nila, turuan nila yung mga mas malakas pa sa kanila, yung mas mahihina sa kanila, na depensahan yung kanilang mga sarili. So ibig sabihin para makipaglaban dun nga sa mga halimaw. At ito ngayon sagot, ito si King, sabi niya nga dyan na hindi raw talaga naiintindihan ito ni Silver Fang. At ito ngayon grabe, kala mo parang nayamot ng konti ito si King. Sabi niya nga dyan, hindi raw ganyang ka-garbo, hindi ganyang ka-ingrande yung nasa isip nito ni King. Hindi yan daw yung purpose ni King, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon tuloy ni King, simple lang daw talaga yung problema niya, gusto niya na mas maging malakas pa, sabi niya ganyan. At ito sabi nga ni King, yung sinasabi nito nila Silver Fang, yung iniisip nila na sobrang lakas ni King, hindi raw talaga siya ganun, sabi niya dito. At ito nga tuloy sa pagpapaliwanag si King, so parang hirap na etong si King, sabi niya nga dyan, lahat nung nalaman nila Silver Fang patungkol kay King na yun nga parang ang lakas-lakas niya, lahat daw yun kasi nungalingan lang, at ang katotohanan niyan, isang weakling lang daw siya, sabi niya ganyan. At ito nga nakagulat tuloy dito itong si Charangko at saka yung ibang mga disipulo pa ni Silver Fang, sabi nga nila totoo ba? Talaga ba na totoo yung sinasabi ni King dito na isang weakling lang siya? At then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong sa episode 220 natin. So talaga naman hindi na nakapagpigil itong si King, talagang sinabi niya na binunyag niya na yung kanyang sekreto na yun nga na mahina lang talaga siya, hindi siya malakas. Pero yun nga kasi ulit maraming salamat sa panood dito kay One Punch Man natin. At ito ay maraming salamat din guys sa walang sampok suporta sa channel natin. So yun, so magtutuloy-tuloy na nga po tayo dito ng pag-upload kay One Punch Man, pati na dun sa ibang mga anime request nyo pa. So hintay-hintay lang. So yan, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.